A few manufacturers have advised us already that they plan to increase some of their items, okay? I think there was only one which said all their items kailangan magtaas. And this particular company, ang kanyang manufacturing concern or firm is based outside Metro Manila. Nag-abiso na ng taas presyo sa ilang produkto ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA. Ilan sa mga posibleng tumaas ay ang presyo ng ilang brand ng noodles, delata, bottled water at ilang non-food items. Babala pa ng grupo posible nang ipatupad ang price increase pagsapit ng April 1. Samantala, wala pa namang inaasahang paggalaw sa ibang produkto gaya ng kape, gatas at tinapay. Paglilinaw ni PAGASA President Stephen Cua, selective o iilan pa lamang ang kumpanyang nagpahayag na magtataas ng presyo. Gayunman, may mga food manufacturers na rin umano ang nangangamba sa kahihinatnan ng kanilang operasyon kung magtutuloy-tuloy pa ang gulo sa Middle East. Nagbigay naman ng kasiguruhan ng ilang manufacturers group na hanggat kaya nilang hindi magtaas ng presyo sa kanilang produkto ay gagawin nila ito. Kaya nga sabi namin, hanggat makaya nila, kakayanin nila, they will hold on to it muna. Because it is their concern also of the reactions of our people. Kasi ang nangyayari kasi, talagang ayaw ko yung masyadong natataranta sila. Kasi kawawa naman ng tao eh. Ang kawawa dyan, yung walang pambili. Ang medyo concern later on is not price but supply, no? Kung mawala ng raw materials sa ibang manufacturers, they may have to temporarily close down some production lines, no? And this will lead to temporary unemployment. And again, additional problems yan on top of the OFWs are already being flown home here. Samantala, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng umabot sa 500 pesos ang presyo sa kada kilo ng karne ng baboy dahil sa tensyon sa gitnang silangan. But we will not take any chances. The DA will do everything para masigurado na hindi mangyayari yung ganon. And of course, yung importation is also another option for us dahil mas malaki yung mababang presyo ng imported na baboy at manok kumpara doon sa locally produced. Tsaka yung pala, gusto ko rin idagdag, yung computation na yun ay para sa locally produced lang na pork at saka chicken. Tinanggap na rin ng National Price Coordinating Council o NPCC ang mungkahi ng kagawaran na magtakda ng 50 pesos price ceiling kada kilo ng imported na bigas sa loob ng 30 araw. Sa ngayon, tiniyak ng ilang grupo ng manufacturers, market association at ahensya na bagamat may pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ay minimal lamang ito kaya't hindi dapat na magpanik ang publiko. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.